Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Opisyal nang nag-umpisa ang serye ng mga aktibidad na isinasagawa ng Philippine Ports Authority bilang bahagi ng selebrasyon ng National Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO ngayong buwan ng Setyembre. Sinimula ng PPA ang taunang selebrasyon ng MANAMO sa pamamagitan ng isang port educational tour para sa mga kabataang iskolar mula sa Talaingod, Davao del Norte. Ang mga iskolar ng Tatag IP Students Foundation Incorporated ay bumisita sa Sasa Port sa Davao City para mapalawig ang kanilang kaalaman sa mga operasyong pandagat at ang kahalagahan nito sa ekonomiya ng bansa. We believe that we are archipelagic nation, so ports are really relevant in our day-to-day lives. And I strongly believe that these kids, they need to be aware that we have our ports here. Ang Port Management Office ng Surigao naman ay nagtanim ng mga puno sa Surigao City Forest Park nitong September 3 bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng MANAMO. Nagtanim ang PMO ng 100 indigenous seedlings na idinonate ng Surigao City Environment and Natural Resources Office. Nara seedlings naman ang itinanim ng Port Management Office ng Masbate nitong September 5 sa barangay MR Espinosa, Milagros, Masbate. Ang bawat Port Management Office ng PPA ay nakatakdang magsagawa ng hiwa-hiwalay na mga tree planting activity, port educational tour at coastal cleanup drives ngayong buwan. Layunin ng mga aktibidad na ito na ipagbigay alam sa publiko ang kahalagahan ng karagatan at kalikasan sa ating bansa bilang isang maritime nation. Ang MANAMO ay pinagdiriwang sa buong bansa alinsunod sa Presidential Proclamation No. 316 Series of 2017 na naging hudyat upang ipagdiwang ng sabay-sabay ang lahat ng maritime-related activities sa bansa tuwing buwan ng Setyembre. Sa pagdiriwang ng MANAMO, lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang na ang mga government-owned or controlled corporation gaya ng PPA, ay inaanyayahang makilahok sa mga aktibidad na magpapayabong pa sa kaalaman ng publiko tungkol sa pagiging maritime nation ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe patungkol sa MANAMO, inanyayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na makilahok sa mga aktibidad sa selebrasyon nito. This year's celebration of MANAMO is a clarion call to raise greater consciousness on maritime and archipelagic concerns, as well as to engage our people in protecting our maritime interests and resources from various threats. As this important occasion also coincides with the observance of Fish Conservation Week, International Coastal Cleanup Day, and National Maritime Day, I encourage everyone, especially our youth, to support and to join the countrywide coastal cleanup and conservation activities. Everything starts from each of us, and with all of us working together, we will soon harvest the fruits of our hard work and realize a sustainable and greener future for everyone to enjoy. Magkasunod na dumaong sa Manila South Harbor ang dalawang barkong pandigma ng Italian Navy para sa goodwill visit sa bansa. September 3 nang dumaong sa Pier 15 ang mga barkong ITS Cavour, isang aircraft carrier, at ITS Alpino na nagtagal sa pier sa loob ng 6 na araw. Samantala, dahil naman sa malakas na pag-ulang dulot ng nagdaang bagyong Enteng, nakansela ang welcome ceremony na inihanda ng Philippine Navy para sa pagdating ng dalawang barko na may lamang higit sa 800 mga tauhan. Nakatakdang magsagawa ng iba't ibang aktibidad ang mga crew ng dalawang Italian vessels kasama ang mga tauhan ng Philippine Navy. Matatandaang nagsagawa ng isang pre-arrival meeting ang mga tauhan ng Port Management Office NCR South at iba pang mga stakeholder nitong August 22 para sa pagdating ng dalawang barkong pandigma. Matagumpay na nakilahok ang mga kawani ng Philippine Ports Authority sa isang color fun run ng Civil Service Commission para markahan ang 124th anniversary nito. Naging makulay ang pagtakbo ng mga kawani ng PPA sa fun run na pinamagatang 2024 PCSA Vibe Run. Takbo para sa mga servant heroes nitong September 1 na nagsimula sa Quirino Grandstand. Umabot sa halos 200 empleyado ng ahensya ang nakilahok sa nasabing aktibidad. Sumabak ang mga kawani ng PPA sa pagtakbo ng 3 kilometers at 5 kilometers kasama ang iba pang mga servant heroes mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Bilang isang office
office lang lagi, tapos nasa trabaho, bahay lang tayo, tapos nag-aalaga ng mga anak. Nakakatuwa na sumasali yung ahensya natin sa mga ganitong programa. Actually, the first time ko to sumali sa fun run. And it was so very exciting talaga sumali dito. Napakasaya. Tapos maraming health benefits yung pagtakbo at paglakad, especially maagang maaga. Talagang nag-prepare ako para dito. Hindi rin nagpahuli ang iba't iba pang mga port management office sa bansa na nakibahagi rin sa Vibe Run na isinagawa naman sa kani-kanilang mga probinsya. Ito ang unang pagkakataon na idinaos ng CSC ang Fun Run matapos ang COVID-19 pandemic. Ayon kay CSC Chairperson Attorney Carlo Nograles, umabot sa higit 20,000 na mga civil servants ang nakilahok sa Fun Run. This is the biggest fun run in the history of the Civil Service Commission. After 4 years na wala po tayong fun run, ayan, nandito po tayo ngayong lahat. Kaya maraming po salamat sa inyong lahat. Pondo na ginagamit natin para sa mga nasawing mga civil servants. This is for their families, sa pamilya ng mga nasawing civil servants who died in the line of duty. Napili bilang isang finalist sa prestihiyosong 2024 Sustainability Awards ng International Association of Ports and Harbors ang Greenport Initiatives Project ng Surigao Port. Isa ang Greenport Initiatives ng Surigao Port sa top 3 finalists sa Environmental Care category ng Patimpalak, kasama ang mga kilalang pantalan sa mundo gaya ng Port of Antwerp, Bruges at Littleton Port Company. Ito ang unang pagkakataon na ang isang pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority ay nakarating sa finals ng nasabing Patimpalak na madalas din tawagin bilang Ports Oscars. Ang Green Ports Initiatives Project ng Surigao Port ay naglalayong bawasan ang pagdepende ng pantalan sa fossil fuels gaya ng langis at natural gas sa pamamagitan ng paggamit ng solar power at shore-based power supply systems. Naglalayon din ito makamtan ang pangmas matagalang sustainability sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang environmental management system na sumusunod sa international standards. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, nais ng Surigao Port na maging isang model sa green initiatives na tutularan ng iba pang mga pantalan sa bansa. Inaanyayahan naman ng Port Management Office ng Surigao ang publiko na makilahok sa proseso ng botohan na magko-contribute sa 30% ng final decision sa Patimpalak. Bukas ang botohan hanggang September 13. Bumisita lamang sa website ng World Port Sustainability Program at piliin ang Greenport Initiatives sa ilalim ng Environmental Care category. Dumaong ang isang research vessel ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa Masao Port sa Butuan City para magdaos ng isang geological activity sa lugar. Dumaong ang isang research vessel ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa Masao Port sa Butuan City para magdaos ng geological exploration activities sa lugar. Ayon sa Port Management Office ng Agusan, bandang alas 2 ng hapon nitong September 4 nang dumaong ang MV RPS Explorer ng DENR Mines and Geosciences Bureau na naglalaman ng 17 marine crew members at 14 na officers mula sa central office ng nasabing ahensya. Ito ay para magsagawa ng geological at mineral exploration activities sa offshore areas ng Leyte, Panawon, Butuan. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang economic potential ng maritime zones na ito na nakatuon sa pagtukoy at pagsuri sa pagkakaroon ng mineral resources sa lugar gaya ng ginto, platinum at iba pang rare earth elements. Nananatili ang barko sa Masao Port sa loob ng 2 araw. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages. Type lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.